pinapulis siya kasi hindi hindi kasi siya hindi kasi binayaran daw ni Joanna yung pag-aalaga. Ilang linggo lang naman nag-aalaga si Darlene. Magandang araw po sa inyo lahat, mga amigo. Good morning po, good morning sa ating lahat. At ngayong araw po ay nandito tayo sa Casa Pilipina. Naglilinis sila. Ayan. Daming gagawin ngayong araw. Pero bago po kami magtrabaho, kaya gusto ko lang iano sa inyo. Natulog kasi ko gabi. Alas 10 na. Usually pagka nasa Equatorial Guinea, kadalasan umaga doon. So gabi dito, umaga doon. Tapos hapon dito, umaga naman doon. Ganun. Mga alas 3, alas 4. Tapos ilang beses na kasi pagka natutulog na ako kinabukasan, i-check ako na agad ng message. Nagpapatay ako ng wifi. Hindi ako basta natulog ako, papatayin ko yung wifi data. Gusto ko matulog ako dire-diretso. Kaya kahit tumawag ka sa akin, hindi ako sumasagot. Hindi ako sasagot kasi nakapatay. Kasi gusto ko, pag kasi may tumawag sa akin, halimbawa, kadalasan kasi ganyan nangyayari before. Pagka minsan naka-on yung wifi, may isa internet, tatawag sa akin, naaabala ako matulog. Tapos, nawawala na yung antok ko, hindi na ako makatulog. Kaya ang ginagawa ko ngayon, pinaka-solusyon, patayin yung wifi. Tapos, hindi na walang internet, ganun. Basta pag tulog na. Ilang beses na, like dito, nung nandito sila Joanna sa Pilipinas, madaling araw tumatawag. Kaya yung number ko, hindi nila alam. Basta tumatawag lang sila sa messenger at saka sa WhatsApp. So, yun, kahit nandito sila, ilang beses na kasi pagka nandito sila sa Pilipinas, kahit dati pa, ang nangyayari, kahit madaling araw tumatawag sa akin, naaabala ako. Kaya sabi ko, pinakamagandang solusyon ganoon. Kaya sinasabi ako sa kanya, Joanna, kasi tulog sila lagi pagka gising sila sa gabi. Sa umaga tulog. Kaya sabi ko, hindi niyo ako makokontak basta-basta pagka gabing ganyan. Alis na lang pumunta ka ng bahay. Minsan, madaling araw tumatawag sila. Pagtawag nila ng madaling araw, nung time na naka-open pa yung ko, naaabala ako, ang hirap ng ganun, di ba? Pag gusto magpahinga, dire-diretso, tulog, kasi maghapon pagod ka eh. So, yun, kagaya niya, tumawag kasi ako sa kanya ng alas 9 kahapon, hindi naman siya sumasagot. Sabi ko sa kanya, antayin niya yung tawag ko. Ilang beses ako nagtatawag sa kanya, hindi nasagot at siguro walang internet o hindi siya nakakonekta. Ngayon po, alas 11 ng gabi, tulog na ako nito. Alas 11 pa naman ng gabi to. Umano siya, nagme-message sa akin, hindi naman siya tumawag. Tumawag pala siya, ayan, nagtumawag pala siya. Tumawag siya sa akin. Ayan, tumawag naman siya sa akin, ayan. Ayan, tumawag siya sa akin. Tumawag siya sa akin kasi hindi ko nga nasagot. Alas 11:52. 11:52 PM na to. Message 11 PM. Nagko-call siya alas 12 ng gabi. Usually ganito sila, wala silang kahit hindi na alam kung natutulog ang tao or hindi. Basta ako mga alas 10, alas 11, patay na agad yung kung yung wala na akong hindi ako makokontak ganoon. Tapos ito, nagtumatawag sa akin ng alas 12. Ang sabi sa akin after ng tawag, after mag-message, tumawag. Ang message niya muna sa akin, ito sabi, Hola, Oy Darlene, llevarme en la policía. Sabi niya, Oy Darlene, llevarme en policía. So si Darlene po, mga amigo, sa hindi nakakaalam, siya po yung nag-alaga sa mga bata nung time na nandun anak ni
ano yun, anak ni Juana, yung anak ni Juana, siya nag-alaga before, na kaibigan lang niya. Na kaibigan niya na okay naman mag-aalaga. Tapos pinapulis siya kasi hindi hindi kasi siya hindi kasi binayaran daw ni Juana yung pag-aalaga. Ilang linggo lang naman nag-aalaga si Darlene sa kanyang mga sa kanyang mga anak. O di ba? Ilang linggo lang naman siya nag-alaga. Tapos, ang sabing gano'n sa kanya, ibayaran daw. Ano ibabayad ni Juana, kinuha niya lahat ng pera. Oo. Tapos, kinuha ni Darlene lahat ng pera. Ang padala ko, ilang beses ako nagpadala sa kanila. Ang dami kong beses nagpadala sa kanya. Ngayon, sabing gano'n ni Darlene, yun daw lahat ng pera na pinadala niya ay ang sabi nagamit daw sa mga bata. Yun ang sabi ni Darlene. Kaya ngayon sinisingil siya ng bayad ng pag-aalaga. Ngayon eto, nung nakaraan pa to, nung bago pa sila dumating doon, wala naman naibigay na pera si Juana. Kasi nga, di ba, biglaan yung uwi nila. Tapos, sabi niya, hoy Darlene, labar mo yung pulis siya. Pinapulis daw siya. Ngayon, la pulis siya, dice, kayo pagarla su dinero. Ang sabi ng pulis daw, ay, kailangan daw niyang bayaran yung kailangan daw niyang bayaran si Darlene. Yo he dicho, tapos yo he dicho la policía antes tu mandar Darlene dinero 100,000, después mandar Darlene más 100,000, pero cuando yo vinier no tiene agua y leche. Oo, kasi parang 2 beses ako nagpadala doon kay Darlene, bukod pa yung kay Obiang. So sabi ni Juana, sinabi daw niya sa pulisya, 100,000 ang pinadala ako nakaraan. Tapos nagpadala uli ako ng 100,000. Ilang ano lang yun, linggo. O sabihin natin 2 linggo siguro yun. Pero nung time na kinuha niya kay Darlene kinuha ni Darlene kay Obiang. Ang usapan nga namin yung papadala ikukuha lang doon sa kukuha lang doon sa pinapadala ko. For example, nagpadala ako ng 100,000 yun, ibili ng mga gamit ng mga bata, pagkain, ganyan. Tapos, after nun, yung 100,000 na next padala sa kanya. Tapos, ang gusto ni Darlene, ay bayaran siya ulit. Yun ang sabi. Ngayon, pinapulis siya. Tapos, pinapulis si Juana, Labarmi. Sabi niya, Darlene, Labarmi. Ipapupulis daw siya ni Darlene. Ipapupulis daw siya ni Darlene. Labarmi, ibig sabihin dinala na. Oo, dinala na siya sa pulisya. Kaya siguro tawag siya ng tawag. Hindi ko pa alam kung ano yung sitwasyon doon kasi nga po, ngayon po doon ay madaling araw. Dito sa atin maaga. Pagka ganyan na tumatawag, importante yun. Sigurado, kung hindi siya kasi kailangan niya bayaran yun. Kasi yun ang sabi ng pulis bayaran daw si Darlene. Kaya nga iba dun minsan ang kakampihan yung mga taong nagrereklamo. Kapag ka hindi, halimbawa nagreklamo ako sa'yo, kakampihan. Pero kapag ka minsan, kagaya niya, pag paulit-ulit na kagaya niya dati paulit-ulit siyang pinapupulis, hinahayaan na lang siya. Ganon, mahilig sila magpupulis, mahilig silang pagsumbong, pagkakala nila na agrabyado, pero hindi nila alam na yung itinulong sa kanya, hindi niya nakikita. Ang usapan naman namin kasi biglaan kasi uwi nila Juana. Kaya, sabi ko kay Juana, ay ikunin na lang kasi yung pera kay may pera siya kay Obiang na ginastos yata yun. Hindi naman, ang dami ko na rin kasi napadala. So, ano ba yan? Mga scammer, yung binigay ko kay Obiang, wala na, nalusaw. Tapos ngayon, kay Darlene, na ibigay naman nga, nagamit naman nga ng mga bata, kaso nga lang, kinulang. Paano kukulangan yun? Halos 2,000 lang naman, diba? Halos 2 linggo lang.
ang laki-laki nun para sa kanila. Gatas lang ng bata. Sabihin mo na anin na gatas yung bata. O basta hindi mauubos yung Shen meal o na agad-agad. Kasi doon, tapos pagdating pa nila doon, nila Joanna doon, napakalit ng bata, malnourished, hindi makakain, kaya nga nagkakasakit. Tapos dinala si Bambino sa ospital nung kaya doon, mas kasi nila basta hindi sila nakakain ng tama. Yung mga prutas-prutas na yan, yung mga mansanas, ubas, hindi nila basta makakain yun agad-agad. Kaya sabi ko kay Joanna, kay Joanna na pagka nagpadala ako ng pera, pambili ng pagkain, nag-send ako ng sa kanya, nag-send ako ng pera kay Joanna nung nakaraan, 5,000 pesos. So, yun, pangkain ka ako. Sabi ko, i-video nga ako niya kung video niya ako yung mga binili niya. Binidyo naman niya, pinakita naman niya sa akin. Kaya kay Joanna ko pinapadala pera. Mas okay kasi na ipadala ko na lang kay kay Joanna, kasi pag kay Wesley po mga amigo, mahirap na rin. Gawa ng siyempre barka-barkada ganyan, tapos hindi naman nasusunod yung gusto ko. Ang gusto ko lang naman i-video kung ano yung mga naibili. After 2 days saka reply yung mga ganyan. Tapos kaya nga kahapon minessage ko si Wesley, sabi ko kay Wesley, nag-message siya sa akin. Sabi niya sa akin, hello. Sabi ko, hola. Sabi niya, hello lang, sabi niya ganyan sa akin. Tapos sabi ko, sabi ko, yung mga inuutos ko sa iyo, yun ang sundin mo. Kasi like yung mga sponsor nyo nang bibigay, gusto ko ipakita yung mga binili nyo. Hindi po pwede na hindi nyo ipakikita yon, kasi yun yung utos sa akin. Yun, kaya sabi ko sa kanya, mula ngayon doon ako magpapadala sa nanay mo, hindi na sa'yo muna. Sabi ko sa kanya, oo, pagka gusto kong magpapadala ako sa'yo, sundin mo yung inuutos ko, diba? Wala naman masama sa inuutos ko i-video lang naman yung binili, tapos isend sa akin. Ang gusto ko lang kasi makatiyak, makabili ng gatas yung bata, at makabili ng gatas saka pagkain sila, yun lang naman. Like si Chamame, mga amigo, sa totoo lang, mula nung umuwi, hindi naman sa pinupuri ko sasabihin magkaano kami Joanna, tapos si Chamame naman, hindi ganon. From the start, kung ano yung inutos ko kay Chamame, sinunod niya. Minsan nga sobra pa kagaya niyang meron ako pinadalang pera kay Chamame before. Bumili siya ng isang sakong rice, pinicturean niya. Asan ba? Oo, hindi ko siya sabi pero iyon niya. Hindi ko siya sabi na gano'n ang gawin, pero ginawa niya. Kaya nga ang laki ng ayan, ito sa inyo. Ayan, bumili siya ng rice. Pero hindi ko man sinabi. Tapos, ayan pa. Tingnan nyo, pagkain. Isang kahang pagkain. Isinin niya sa akin. Pero hindi ko hindi ko yun sinabi sa kanya. Sabi ko, ito, bilhin mo pang kain. Bilhin mo yung mga bata ng kung ano gusto mo. Isinin niya sa akin. Yun ang gusto ko lang, para at least alam ko yung mga bata nakakain. Kasi kung ako, ang concern ko lang talaga yung mga bata. Kung sa kanila, hindi masyado, kay Joanna, hindi masyado, kasi sabi ko magtrabaho siya. Pero sa mga bata na lang, kaya po ginagawa ko to. Yun lang. So ngayon, nasa pulisya daw, hindi ko alam kung nakakulong or ano ginagawa. So ayun po mga amigo, babalitaan ko po kayo. Mamaya tatawagan ko kung ano yung nangyari talaga sa kanya at bakit siya nasa pulis. Bakit siya nasa pulisya.